Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang pinakamadaling paraan para makapag-post kayo sa iba't ibang platform ng sabay-sabay. Kaya kung content creator ka or social media manager, malamang kailangan mo ng tool na magpapadali ng posting sa iba't ibang platform para makatipid ka ng oras kesa mag-switch-switch ka sa iba't ibang mga apps. So yun, ang platform na ipapakita ko sa inyo ngayon is Buffer. Sila yung pinakamagandang platform na nakita namin so far. Kaya i-guide ko kayo sa lahat step by step. Subukan nyo sumunod. So ayun, simulan na natin. So andito ako sa landing page at kung i-click nyo yung link sa baba, mapupunta kayo dito. Super dali lang mag-umpisa. Ilagay nyo lang email nyo. Pwede nyong i-try for free. Walang kailangan na credit card at pwede nyong i-cancel anytime. Kung mag-avail kayo ng kahit anong paid plans, punta lang kayo dito sa tools nila. May tools sila para sa publishing, analytics, engagement, paggawa ng start page. Meron ding AI assistant. Dadaanan natin ng mas malalim ang bawat category dyan mamaya. Pero for now, yan ang general overview ng kayang gawin ni Buffer. Pagpunta ko sa channels dito, may kita nyo lahat ng mga platforms na pwede nyong i-link. So kung gusto nyo pagsamahin ang mga Facebook post, Instagram post, LinkedIn, Pinterest, Shopify, TikTok, Twitter, at YouTube, then yeah, perfect sa inyo tong platform na to. Pwede nyo ring i-link yung Google Business profile nyo. So sobrang cool nito kung local business ka. Okay, ngayon punta tayo sa pricing plans nila. Meron silang free plan at tatlong paid plans. Ang difference ng free plan sa essentials plan is makakonect ka ng mas maraming social media accounts. Sa free plan, hanggang tatlong social media channels lang ang pwede mo i-connect. Halimbawa, gusto mo lang i-connect ang Facebook, Instagram at YouTube. Pero kung gusto mo mag-connect ng mas marami pa, kailangan mong mag-avail ng Essentials plan or mas mataas. Pwede nyo tong try for 14 days. Tapos nun, pwede kayong mag-subscribe or mag-stay sa free plan. Dito sa baba, may mga extra features tulad ng engagement tools at analytic reports. So yeah, kung kailangan nyo yun, I highly recommend na i-check nyo sila. Pero para sa mga beginners, sa tingin ko perfect na yung free plan, tapos upgrade na lang. Ngayon, pag nag-login ako sa Buffer, ganito yung itsura ng dashboard. Tapos dito sa bottom left corner, may kita nyo yung setup channels. Pag kinlik nyo yan, pwede nyo nang i-connect lahat ng YouTube channels, TikTok accounts, Instagram accounts, o kahit ano pa. Yun, sobrang simple lang ng process. Mag-sign in ka lang, tapos i-connect na ng Buffer yung account mo. Ngayon, pakita ko sa inyo anong itsura ng calendar. Dito mo pwedeng i-schedule lahat ng posts mo. So, as you can see, Tuesday ngayon, at kung gusto ko, pwede akong mag-schedule ng post para sa Wednesday. Pwede akong mag-scroll sa iba't ibang time slots. So kung gusto kong mag-schedule ng 8 a.m., click ko lang to. Pwede akong mag-filter dito sa top right-hand corner para sa lahat ng posts. Drafts, scheduled, or sent posts. Pwede kong tignan lahat ng mga channels. Pwede ko rin tong palitan from weekly to monthly. Kita nyo naman, consistent kami ngayong buwan. Pero sige, balik ko muna sa weekly. Madali lang gumawa ng post. Pili lang kayo ng time slot tapos click nyo yung plus sign o pwede nyo rin click yung create post dito. Example, gusto kong gumawa ng post pang 6 p.m. bukas. Click ko lang to, tapos pwede ko nang piliin lahat ng channel kung saan ko gustong i-post. Ngayon, nakaselect lahat ng channels. Pero halimbawa, ayokong post to sa Instagram account. Click lang natin yan at madideselect na. Ito naman, pwede kong piliin kung post, reel, o story ang gagawin ko. Pwede rin mag-type or gumamit ng AI assistant para sa text. Dito pwede ko rin i-drag and drop yung mga files, kahit image o video. Pwede kong idagdag yung emojis dito sa baba. Pwede rin ako magdagdag ng mga hashtags kung i-upgrade ko yung plan ko. So basically, magagamit mo yung pag-a-add ng mga hashtags under a specific category. Halimbawa, kung may specific set ng hashtags akong gustong gamitin for business category, example lang, kailangan ko lang i-set up once. Tapos doon, pwede ko na siyang i-insert sa kahit anong post na gusto ko. Pero syempre, hindi naman mandatory na i-upgrade nyo yung plan para magkaroon kayo ng access sa ganun. Okay naman to. And then obviously, dito sa baba, meron kang options to choose your first comment pati na rin yung location. Tapos dito sa right-hand side, merong Instagram preview ng kung ano yung itsura ng post. So kung magta-type ako ng text, tapos mag-a-add ng video, yun yung itsura ng Instagram preview. Sobrang helpful nito para makita kung saan mag-cut off yung text sa post. Yun, pwede rin to. I-click ko yung TikTok tsaka YouTube Shorts. Tapos magagawa ko rin yun dun. May specific options sila para sa bawat platform at pwede ko rin i-edit yung scheduled date dito sa baba. Tapos pag okay na ako, pwede ko na tong i-click para i-schedule yung draft. Or pwede rin i-click yung more options at i-save siya as draft or request approval. Ito yung para sa may iba't ibang teams at nagko-collaborate. Pero kailangan mo mag-upgrade para doon. O pwede rin, i-schedule ko na lang yung post na ilabas sa specific date. Ngayon, pagbalik ko sa homepage, maraming options dito. So, nasa publishing tayo. Pero pag pumunta ako sa analytics, nandito yung dashboard para sa lahat ng social media analytics mo. Available lang to kung mag-upgrade ka ng plan. Pero tingin ko worth it siya. Lalo na kung gagamitin mo yung Buffer para ma-manage lahat ng social media profiles mo. Next, meron ding engagement. So basically, makikita mo lahat ng mga unanswered comments sa isang simpleng dashboard. Available lang din to kung mag-upgrade ka ng plan. Pero yun nga, sobrang worth it nito kung gagamitin mo talaga.
And lastly, yung start page. So basically para siyang Linktree. At meron silang mga templates na pwedeng pagpilian. Pero syempre sa ibang video na lang yung how to create a starting page. So kung gusto nyo ng mas detailed video tungkol doon, pwede din natin gawin yan sa future. So yan na, yung mga features ng buffer. Ang masasabi ko lang na cons nito compared sa ikaw yung magpo-post is hindi mo pwedeng maset yung preview ng video mo sa TikTok, Instagram at YouTube. Pwede ka lang pumili ng frame na papakita as thumbnail ng video. Pero kahit may limitations yung platform, sa tingin ko talaga malaking matitipid mong oras kung gusto mong mag-post sa lahat ng platforms using one platform. Ang recommendation namin is mag-hire ka ng VA para matulungan ka sa lahat ng social media posting mo. At kung gusto mo rin mag-hire ng talent overseas tulad ng video editor, scriptwriter, or virtual assistant, I highly recommend na i-check out mo yung company na Paired. Sila na bahala sa lahat from paghanap ng mga applicants, testing, to interviews. Kaya kung may budget ka at nahassle ka sa hiring process, check out mo tong Paired. Maglalagay din kami ng link dyan sa baba. Fill out nyo lang yung form para malaman kung good sila sa'yo. May 90 days satisfaction guarantee naman sila. So kung hindi mo trip yung na-hire mo within 90 days, papalitan nila yan ng walang bayad. At di mo rin kailangan magbayad until makahire ka na ng tao. So kung interesado ka dyan, I highly recommend to check them out. At yun na yun para sa video na to. Sana nakakuha kayo ng value sa video na to. At kung oo, please make sure na mag-like at mag-subscribe para sa mga video na katulad nito. Anyway, thank you so much guys for your time at takit sa next video.